Isinusulong ni Congressman Brian Yamsuan ang mas pinalawak na implementasyon ng mga programang pangkabuhayan upang matulungan ang mga mamamayan ng Parañaque na hindi na umasa pa sa ayuda. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Matapos mahalal ni Brian Yamsuan bilang bagong kinatawan ng ikalawang distrito ng Parañaque, ay nagpahayag sa kanyang layuning mabawasan ang pag-asa ng mga mamamayan sa mga ayuda mula sa pamahalaan. Bilang bahagi ng kanyang adhikain, isusulong niya ang pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan sa lokal na antas. Kabilang dito ang muling paghahain ng mga panukalang batas na makakatulong sa pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Matatandaang si Yamsuan ay tumakbo sa ilalim ng Team Pag-asa kasama sina Vice Mayor-elect Venjo Bernabe at mga re-elected councilors na sina Tess De Assis, Binke Favis at Shanine Olivares, kung saan kanya ring nakatunggali si incumbent Congressman Gus Tambunting sa halalan at natalo ito sa pamamagitan ng halos 10,000 boto. Bahagi din dito ng ikalawang distrito ng Parañaque ay kinabibilangan ang malalaking barangay gaya ng BF Homes Subdivision at Tahanan Village. Dagdag pa ni Yamsuan, naniniwala siya na ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga mamamayan ay isang mas matatag at pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Dito inaanyayahan din niya ang mga mamamayan na subaybayan ang kanilang mga plano at programa para sa kanilang komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bilang bahagi ng Save Thy Souls project ng isang non-profit organization na Gen for One, ilang mga altar server ang nakatanggap ng letter shoes mula sa organisasyon. Naritong ulat. Ilang mga altar servers sa isang parokya sa Pasay City ang nakatanggap ng mga leather shoes mula sa non-profit organization na Gen for One bilang bahagi ng kanilang Save Thy Souls project. Layo ng naturang proyekto na makapagbahagi ng mga sapatos sa iba't ibang parokya sa Metro Manila na magagamit ng mga altar server sa kanilang pakikilahok sa mga aktibidad ng simbahan. Ang Save Thy Souls program ay naglalayo na magbigay ng mga sapatos. We have around 400 for our first launch sa iba-ibang simbahan. So gusto namin silang suportahan yung mga sakristan para magbigay inspirasyon sa kanila para matupad ang kanilang pangarap at the same time yung paglilingkod nila sa Poong May Kapal. Bukod sa Save Thy Souls project na ito, ilan pa sa mga advocacy ang isinusulong ng organisasyon ay ang matugunan ang mga simpleng pangangailangan ng 4 na sektor tulad ng mga kabataan, mga matatanda, simbahan at kalikasan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng Kura Paroko sa donasyong kanilang natanggap sa organisasyon. Congratulations sa inyo, Gen for One, at kami natutuwa na kayo ay hindi lang nagbabahagi kundi ang inyong presensya ay nagbibigay ng pag-asa at katuwaan sa mga naglilingkod sa simbahan katulad-tulad ng ating mga altar servers. Bukod kay Monsignor Garcia, ay nagpaabot din ng pasasalamat ang Ministry ng Altar Servers sa mga sapatos na kanilang natanggap. Malaking tulong ito para sa amin kasi yung mga altar servers namin isa lang yung nagagamit nilang sapatos, tapos yun ay pinagtsatsaga nila sa school sa pagsaserbat sa iba't ibang bagay. Bilang bagong tatag na organisasyon ngayong taon, ang proyektong pamamahagi ng sapatos ang una sa mga line-up projects na isinagawa ng Gen for One. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng Palarong Pambansa 2025 nitong weekend sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Ilocos Norte. Dinaluhan ang naturang kompetisyon ng nasa 15,000 na atleta na sasabak para sa 65th edition ng National Youth Sports Event na tatagal hanggang May 31. Kabilang din sa mga nanguna at sumuporta sa kaganapan ay si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman, Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara at Tokyo Olympic gold medalist Hayden Diaz na pinangunahan ng panunumpa ng mga technical officials.
nadaan pa sa maayos na usapan ng demolisyon sa barangay 262 at 264 sa Tondo, Manila nitong umaga ng Lunes. Kaya naman napilitan ng Bureau of Fire Protection na bombahin ng tubig ang main gate ng barangay, ngunit bigo pa rin nilang mapasok ang lugar. Narito ang ulat. Humantong na sa pambobomba ng tubig ng Bureau of Fire Protection ang demolisyon sa Mayhalige Neighborhood Association sa Barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila dakong alas 11 ng umaga nitong Lunes. Ito ay bunsod ng hindi pagpayag ng mga residente na isuko ang kanilang teritoryo sa mga otoridad. Makikita sa video na buong puwersang hinarangan ng mga tao ang gate para hindi tuluyang mapasok ng pulisya ang lugar. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente kung paano haharangan ang gate na ang ilan ay may hawak pang plywood habang nakaakyat sa haligi ng gate at ang ilan naman ay buong tapang na sinalo ang pressure ng tubig, maharangan lamang ang portal. Makailang beses na ring binomba ng tubig ng BFP ang mga residente para sa pagtatangkang mapaalis ang mga ito sa gate, ngunit bigo pa rin silang makapasok. Ayon sa isang kagawad sa isa sa mga barangay, nasa higit 4 na raang pamilya ang apektado ng naturang demolisyon. Samantala, ilang mga tao rin sa paligid ang nakisimpatya sa mga residente ng naturang barangay. Maya't mayaring pinalalakas ng otoridad ang pagbuga ng pressure ng tubig, ngunit walang nagpatinag sa mga residente. Dahil dito, tuluyan ang sumuko ang otoridad kung saan binigyan sila ng 1 linggong palugit at kanila na lamang umanong ipagpapatuloy ang demolisyon pagkatapos ng pista sa barangay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. U.S. President Donald Trump proposed a 50% tariff on European Union imports, citing the unresolved trade talks and what he called unfair EU trade practices. Here's the full story. U.S. President Donald Trump announced that he is recommending a 50% tariff on imported goods from the European Union, highlighting the unresolved trade discussions. Trump expressed frustration over what he described as unfair trade practices by the European Union, including barriers, VAT taxes, corporate penalties, and monetary manipulation. Trump claimed these issues have contributed to a deficit of over $250 billion annually, which he labeled as totally unacceptable. In a post on Truth Social, Trump criticized the European Union for a lack of progress in trade discussions, saying that talks were going nowhere. He emphasized that the U.S. continues to face lawsuits and restrictions that disadvantage American companies, justifying the need for action. The proposed 50% tariff is set to begin on June 1, 2025, once implemented. During a signing event at the White House, Trump reinforced his hardline stance, declaring that he is not looking for a deal and that the tariff decision has already been made. Jade Buhoy, reporting for Golden Nation Network. United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that Palestinians in Gaza are facing the cruelest phase of the war, with families being starved and deprived of basic necessities. Speaking on Friday, he called for urgent and safe humanitarian access, emphasizing that the UN is ready to deliver life-saving aid. Guterres appealed to do it right and do it right away for the families affected by the war. Australia has approved the first drug for treatment of Alzheimer's disease, which has been found to be helpful for its early stages. For more details, watch this. The Therapeutic Goods Administration, a drug and therapeutic regulatory agency in Australia, has approved donanemab, the first drug for treatment of Alzheimer's disease. The drug has been found to slow the progress of Alzheimer's and is meant for those with mild cognitive impairment or mild dementia.
Clinical trials have shown how the drug can help in the early stage of Alzheimer's disease. However, it is still not a cure and does not stop cognitive decline. Donanemab has already been approved both in the US and UK, but has not been listed yet on the pharmaceutical benefit scheme, which means it is not subsidized by the government and will cost around $40,000 to $80,000 a year. Additionally, health experts warn for possible side effects such as brain swelling and bleeding, calling for a close monitoring. Jade Buhoy reporting for Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Cardinal Tagle, pinili ni Pope Leo XIV bilang bagong titular ng Albano. Medical groups, inihayag na hindi gamot sa TB ang gatas kasunod ng naglipa ng misinformation. 3 anyos na bata, naitalang unang kaso ng Mpox sa Zamboanga, Sibugay. Gen 41 Save Thy Souls Project na mahagi ng mga sapatos sa mga altar servers sa Pasay City. PBBM, pinangunahan ng kick-off ceremony ng Palarong Pambansa 2025. At US President Trump, pinagbantaan ang 50% tariff sa EU goods. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.